Sa sandaling lumapag ang eroplano ng Southwest sa Sacramento International Airport, kinuha ni Wes Hardaway ang kanyang telepono. "Hi honey," masaya niyang sabi nang sagutin ng kanyang asawang si Marlene. "Bumalik na ako mula sa San Diego. Kalapag lang ng eroplano. Uuwi ako sa loob ng 1 oras. Love you too. Bye." Habang nagmamaneho pababa sa I-80 patungo sa Fair Oaks, pinag-isipan ni Wes, isang accountant, kung gaano niya ayaw ang business travel. Bagaman hindi siya madalas magbiyahe, ang bawat biyahe ay tumatagal ng 2 o 3 gabi, na kinasusuklaman niya. Ang kanyang boss na si Edith Norton ay mas ayaw pang magbiyahe kaya si Wes ang gumagawa ng quarterly trip sa Timog upang kumatawan sa Sacramento office. Umasa siya na si Marlene ay handa na para magsimula ng pamilya dahil ang kanyang freelance art business ay tila matagumpay. Naniniwala siya na ang pagtatrabaho sa labas ng bahay ay magpapadali sa pagiging ina. Humuhuni ng isang klasikong rock tune, pumasok si Wes sa kanyang driveway ngunit nalaman na hindi gumagana ang garage door opener. Nainis siya, ipinarada niya ang kotse at naglakad papunta sa pintuan sa harap. Sa kanyang pagkabigla, hindi magkasya ang kanyang susi sa kandado. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, pinindot niya ang doorbell ngunit walang naririnig. Kumatok siya at sumigaw, "Hi honey, ako to. May problema sa kandado, pwede mo ba akong papasukin?" Walang sagot. Kumatok siya ng mas malakas at nakarinig ng paggalaw sa loob. Ang boses ni Marlene ay nanggaling sa likod ng pintuan. "Pinalitan ko na ang lahat ng kandado at ang garage code." Nalito, sinabi ni Wes, "Hindi ko maintindihan. Papasukin mo ako." Hindi ka na nakatira dito." "Anong ibig mong sabihin?" "Ito ang bahay ko." Pagkatapos ng isang pagtigil, sinabi ni Marlene, "Kausapin mo ang taong nasa likod mo." Lumingon si Wes at nakita ang isang lalaki na may suot na baseball cap na naglalakad patungo sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Wes, iniabot ng lalaki sa kanya ang isang sobra. "Wesley Hardaway, you have been served." "Ano to?" "Petisyon ng iyong asawa para sa diborsyo at isang temporary restraining order na nag-uutos sa iyo na lumayo ng 200 yards mula sa kanya." Natigilan, kinatok ni Wes ang pintuan. "Marlene, kailangan nating mag-usap." Isang pulis ang lumapit na nakahawak sa kanyang holster. Ipinaliwanag ng lalaki na may suot na cap ang restraining order sa opisyal na lumingon kay Wes. "Sir, kailangan mong umalis kaagad o aarestuhin kita." Tulala, tumango si Wes at naglakad papunta sa kanyang kotse sa ilalim ng mapanuring mata ng kanyang mga kapitbahay. Dahan-dahan siyang nagmaneho palayo na halos hindi alam ang kanyang paligid. Sa loob ng bahay, huminga ng maluwag si Marlene. "Nagawa ko," naisip niya. Hindi niya inaasahan. Kinabukasan, nagising si Wes sa isang motel na naguguluhan at pagod. Ginugol niya ang araw sa pagtatangkang unawain kung ano ang nangyari at bakit. Dahil hindi maalala ang anumang bagay na maaaring nag-udyok sa mga aksyon ni Marlene, nanatili siya sa isang estado ng pagkalito. Ang magandang balita ay dala ni Wes ang kanyang shaving kit. Ang masamang balita ay marumi o gusot ang lahat ng kanyang damit at hindi siya makauwi upang kumuha ng mga bago dahil nakalock siya sa labas. Ang mas masahol pa, ang restraining order ay nangangahulugan na malamang na kailangan niya ng isang abogado para lamang bumili ng malinis na suit. Sumulyap siya sa orasan at nakita na masyado pang maaga para tumawag sa isang law firm. Dahil gutom mula sa paglaktaw sa hapunan, nagpasya siyang ang pagkain ang kanyang unang prioridad. Nakakita siya ng isang fast food place na bukas ng maaga at kumuha ng almusal habang naglilista ng kanyang mga gawain. Ang una ay ang pagtawag sa kanyang boss upang ipaliwanag ang kanyang pagliban. Si Edith Norton, isang micromanager, ay hindi matutuwa. Umasa siyang mag-iwan ng voicemail ngunit sumagot siya sa pangalawang ring. Una ay sinisi ni Wes ang kanyang pagliban sa isang sipon ngunit hindi ito binili ni Edith, na pinilit siyang aminin ang katotohanan. Hindi siya maawain, na iginiit na dapat may ginawa siyang bagay upang pukawin ang kanyang asawa. Sa huli,
Nagbigay daan siya na pahintulutan siyang manatili sa bahay ngunit kung mangangako lamang siyang babalik na nakasuot ng malinis na damit sa susunod na araw. Pagkatapos ng hindi kasiya siyang tawag na ito, nagsimula si West na maghanap ng isang abogado. Karamihan sa mga malalaking firm ay hindi humahawak ng family law at ang mga gumagawa ay nakareserba ng mga linggo. Desperado, tumawag siya sa isang mas maliit na firm, Winston Samuels and Associates, at nagawang makakuha ng isang appointment ng hapon na iyon, bagaman nagtaka siya kung bakit hindi mas abala si Samuels. Kailangan niya ng tulong kaagad. Nagpa siya si West na bumili ng bagong damit. Sinuri muna ang kanyang bank account, nakahinga siya ng maluwag na naideposito ang kanyang paycheck ngunit natakot nang makita na ang joint account kay Marlene ay mayroon lamang $1 na natira. Galit, kinuha niya ang lahat. Idinagdag niya ito sa listahan ng mga isyu para sa kanyang abogado. Pumunta siya sa Target at bumili ng mga damit na angkop sa opisina. Sa isang biglaang desisyon, nagmaneho siya papunta sa kanyang bahay ngunit walang nakitang mga palatandaan ng buhay kaya bumalik siya sa motel at kumain ng malungkot na tanghalian. Mamaya, pumunta siya sa downtown sa law firm. Ang opisina sa isang lumang gusali malapit sa Capitol Mall ay may isang old-fashioned na karatula. Pagkatapos ipakilala ang kanyang sarili, dinala siya sa opisina ni Winston Samuels. Si Samuels, isang lalaki na nasa 60s na may karanasan, ay nakinig habang ipinapaliwanag ni Wes ang kanyang sitwasyon at ibinigay ang mga papeles. Sinuri ni Samuels ang mga ito ng mabuti bago itanong kay Wes kung ano ang gusto niya. Maaari mo bang ipatanggal ang restraining order? Kung makakausap ko si Marlene, baka maayos ko ito. Pinag-isipan ito ni Samuels at pagkatapos ay sumandal. Mayroon akong ilang mga kaisipan tungkol doon. Tumango si Wes habang sinimulan ng abogado na alista ang kanyang mga punto. Una, sa California, hindi mo mapipigilan ang isang diborsyo kung gusto ng kabilang partido. Pangalawa, ang pag-lock sa iyo ng iyong asawa ay nagpapakita na ayaw niyang talakayin ang kanyang desisyon. Pangatlo, ang restraining order ay nangangahulugan na ayaw kanyang makita nang wala ang kanyang abogado. Pang-apat, ang pagkuha sa mga pondo ng joint bank account ay isang pressure tactic. Sa kalaunan ay makukuha mo ang iyong kalahati ngunit umaasa siya na ang financial strain ay magtutulak sa iyo na sumang-ayon sa diborsyo ng mabilis. Panghuli, pinaplano niya ito ng matagal. Paano mo nalaman iyon? Bulong ni Wes. Ipinaliwanag ni Samuels, ang pagkuha ng isang restraining order ay tumatagal ng oras. Kumuha siya ng isang abogado, inihanda ang motion, ipinaaprobahan ito sa isang hukom at pinalitan ang mga kandado. Hindi ito ginawa ng magdamag. Napaupo si Wes sa isang upuan. Hindi niya ipinahiwatig na may mali. Sinabi pa nga niyang mahal niya ako nang tumawag ako mula sa airport. Nanatiling tahimik si Samuels. Sa gayon, hula ko ay makikipagdiborsyo ako kung gayon, ngunit bakit niya ginawa ito nang hindi man lang ito tinatalakay sa akin? Sumagot si Samuels, hindi ko masasagot iyan ngunit maaari kitang i-refer sa isang detective agency. Sila ay mahusay at may makatwirang presyo. Matatagpuan sa parehong gusali. Tatawagan ko ba sila para sa iyo? Oo, gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Tinawagan ni Samuels at sa lalong madaling panahon ipinaalam ng receptionist kay Wes na ang detective na si Trevor Samuels ay makikita siya pagkatapos ng kalahating oras. Tumayo si Wes sa labas ng Sacramento Confidential Investigations. Si Trevor, isang lalaki na nasa middle-aged na naka-tracksuit, ay bumati sa kanya. Ako si Trevor Samuels, pinuno ng CI Division. Ikinagagalak kitang makilala. Sumagot si Wes, kayo ba ay may kaugnayan kay Winston Samuels? Oo, ako ang kanyang kapatid. Ako ay isang detective sa San Francisco bago ako lumabas ng mag-isa. Ngayon, mag-usap tayo. Ikinwento ni Wes ang kanyang istorya. Sabi ng kapatid mo hindi ko mapipigilan ang diborsyo pero gusto kong malaman kung bakit niya ito ginawa. Nakakahiya ito. Tumango ang detective. Naiintindihan ko.
Maaari nating malaman kung bakit ngunit ang protective order ay malamang na paraan niya ng pagtatayo ng kanyang kwento, sa pag-aakalang hindi mo siya kailanman sinampal o sinaktan. Hindi kailanman, kinumpirma ni Wes. Kung gayon, piniframe ka niya bilang masamang tao. Kapag nagtanong ang mga tao tungkol sa diborsyo, babanggitin niya ang protective order. Nasira ang iyong reputasyon habang wala siyang sinasabi. Natigilan si Wes. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang maging ganoon kasama. Tumango si Trevor. Pinlano niya ito ng matalino. Malalaman ko kung bakit sa loob ng 1 linggo. Magiging mahusay iyon, sagot ni Wes habang nakikipagkamay sa kanya. Sa buong araw, sinunod ni Wes ang payo ng abogado upang protektahan ang kanyang mga pananalapi. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho ngunit sinalubong siya ni Edith Norton. Nakikita kong narito ka sa wakas, Mr. Hardaway. Marami kang nakatambak na trabaho. Sana ay maging masipag ka sa pagbabawas nito. Diyos, gaano ko kamuhian ang babaeng iyon, naisip ni Wes ngunit tumango at nagmadali papunta sa kanyang cubicle. Sa pamamagitan ng paglaktaw sa tanghalian at pagtatrabaho ng husto, nagawa niyang bawasan ang kanyang backlog ngunit nawala ang kanyang focus nang tumawag si Trevor Samuels ng hating gabi. Nakakuha tayo ng isang maswerteng break, Wes. Natagpuan ng aming researcher ang ilang kawili-wiling impormasyon. Maaari ka bang pumunta bukas upang makita ito? Hindi mo ba masasabi sa akin ngayon? Ang aming patakaran ay ipakita ang mga natuklasan ng personal. Okay. Nag-aatubiling sumang-ayon si Wes. Susubukan kong maghanap ng oras. Kung hindi ka makarinig mula sa akin, pupunta ako doon unang bagay sa umaga. Si Miss Norton ay kasing hindi pala kaibigan gaya ng kanyang kinatatakutan. Mr. Hardaway, hindi ka maaaring basta-basta lumiban sa trabaho kahit kailan mo gusto. Kung iginigiit mong lumiban bukas, dapat itong ibawas sa iyong bakasyon. Opo, sagot niya nang walang galit na hindi alintana ang pagkawala ng 1 araw ng bakasyon. Kinabukasan, naglakad si Wes papunta sa opisina at si Trevor ay masayang-masaya. Swerte tayo. Pumasok ka at ipapakita ko sa iyo. Ipinakita sa kanya ni Trevor ang isang fisheye image ng bahay ni Wes. Isang pilak na BMW i8 ang lumitaw, pumasok sa garahe, at sumara ang pinto. Iyon ay kahapon sa 8:51 PM, binigyang diin ni Trevor na, hindi iyon kotse ng iyong asawa, di ba? Hindi. Nagmamaneho siya ng Honda, napagtanto ni Wes na, mayroon siyang panauhin. Eksakto. Isang tao na may bagong garage code. Ang isa pang video ay nagpakita ng parehong kotse na umaalis sa garahe sa 1:32 PM ng sumunod na hapon. Ang asido ay bumaliktad sa tiyan ni Wes. Hindi tumagal para makahanap siya ng bagong kaibigan. Naglaro si Trevor ng isa pang video mula 3 linggo na ang nakalipas na nagpapakita ng parehong kotse. Gaano kadalas? Tanong ni Wes nang may takot. Mayroon kaming mga dokumento mula sa huling 6 na buwan. Nakilala niya ang bisitang ito 2 o 3 beses sa 1 linggo. Nakaramdam ng sakit si Wes. Paano mo nakuha ito? Ang iyong mga kapitbahay ay may mga motion-activated camera. Lahat ay napupunta sa isang cloud database. Minsan nahuhuli nila ang mga porch pirate o mga nandaraya na asawa. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Wes. Masyadong masama na hindi namin nakita ang lalaki. Naglabas si Trevor ng isa pang video. Sa pagkakataong ito, nakikita ang plaka ng kotse. Mayroon akong contact sa DMV, sabi ni Trevor habang pinipindot ang isang button. Ang isang driver's license photo ng isang gwapong lalaki ay lumitaw sa screen. May ibig bang sabihin sa iyo ang pangalang John Mackenzie? Anak ng baka, bulong ni Wes. Si Marlene ay nagtatrabaho sa kanyang ad agency. I bet doon sila nagkita. Tumayo siya bigla. Haharapin ko siya ngayon mismo. Sandali, sabi ni Trevor habang hinihila ang pulso ni Wes. Ito ang dahilan kung bakit ipinapakita ko ang impormasyon ng personal. Umupo ka at mag-usap tayo bago ka gumawa ng isang bagay na hanggal.
Sumama ng tingin si Wes ngunit bumalik sa pag-upo. Makinig ka, Wes, patuloy ni Trevor. Ang pagharap sa kanya ay maaaring magpatunay sa kaso ng iyong asawa para sa isang restraining order. Ang iyong reputasyon ay shaky na. Huwag itong sirain ng permanente. Yumuko si Wes. Hindi ako isang mandirigma. Kung pupunta ako sa opisina ni Mackenzie, malamang na matalo ako. Bukod, gustong-gusto ni Marlene na mag-away ang dalawang lalaki dahil sa kanya. Pero may kailangan akong gawin. Hindi ko sila hahayaang makalusot dito. Tingnan mo Wes, naiintindihan ko ang iyong emosyon ngunit may iba pang mga paraan upang makamit ang iyong mga layunin nang hindi ipagsapalaran ang kulungan, sabi ni Trevor. Oo, katulad ng tanong ni Wes. Tinalakay ko ang iyong kaso kay Dash Daniels, ang aming IT-expert. Alam niya ang social media at may ilang mga ideya. Dapat mo siyang pakinggan, mungkahi ni Trevor. Mukhang nag-aalinlangan si Wes. Hindi ko alam. Nasa dulo lang siya ng hallway. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Kung hindi mo gusto, wala kang mawawala, hinikayat ni Trevor. Dinala ni Trevor si Wes sa isang pintuan na may label na anti-social network. Huwag pansinin iyan, sabi ni Trevor. Ito ang kanyang sense of humor. Kumatok siya at pumasok kasama si Wes na sumusunod. Ang silid ay mukhang isang college dorm na may isang sira-sirang desk, ilang mga monitor at mga poster sa madilim na kulay abong pader. Isang matangkad na payat na babae na may puting buhok at gothic na makeup ang bumati sa kanila. Ako si Dash Daniels, sabi niya. Ikaw siguro ang mandarayang Wes. Nakipagkamay si Wes. Paano kung ang iyong asawa ay nandaraya at ikaw ang mandarayang? Si Dash, linawin mo, sabi ni Trevor. Kumilos ka, sabi ni Trevor. Pakinggan mo lang siya, sabi niya kay Wes bago umalis. Inanyayahan ni Dash si Wes na umupo sa isang futon. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya habang umuupo at nagkukrus ng kanyang mga binti. Ipinaliwanag ni Wes ang kanyang sitwasyon. Nakinig si Dash at pagkatapos ay sinabi, karaniwang hindi ko ito ginagawa ngunit galit ako sa mga crooks. Sinabi sa akin ni Dad. Sandali, Trevor ay tatay mo, putol ni Wes. Oo, at si Winston ay ang aking tiyuhin. Ito ay isang family business. Narinig kong kinorner ka ng ex mo. Upang baguhin ito, kailangan ko ang lahat ng mga detalye. Kung ano ang ginawa niya, kung ano ang ginawa mo, at kung ano ang nararamdaman mo tungkol dito, paliwanag ni Dash. Hindi ako sigurado kung paano makakatulong ang isang computer expert, walang masama na ibig sabihin, sabi ni Wes. Walang masama na ibig sabihin. Pinamamahalaan ko ang mga reputasyon sa social media, iyan ang kailangan mo upang labanan ang iyong ex, paliwanag ni Dash. Ngunit nag-aatubili si Wes. Gumagamit ka ba ng internet? Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, eBay, Instagram, tanong ni Dash. Hindi. Hindi talaga, pag-amin ni Wes. Okay, kung gayon saklawin natin ang mga batayan ng social media. Ang isang malaking bahagi ng populasyon ay online sa lahat ng oras. Doon sila nakakakuha ng balita, nakikilala ang mga tao, nakakahanap ng libangan. Ito ay malaki, sabi ni Dash na nakikita ang kanyang pag-aalinlangan. Nagpatuloy siya, may mga YouTuber na kumikita ng libo-libo sa paglalaro ng mga laro, mga negosyong umuunlad sa Amazon at mga influencer na humuhubog ng opinyon ng publiko. Kung makakakuha natin ang madlang ito sa iyong panig, mawawalan ng kapangyarihan ang iyong ex. Talaga bang magagawa mo iyan? Tanong ni Wes na nag-iintriga. Tingnan natin. Ngayon sabihin mo sa akin muli ang iyong kwento na nakatuon sa iyong mga emosyon at reaksyon. Ang mga emosyon ay nagpapakilos sa mga tao ng higit sa mga katotohanan, hinimok ni Dash. Nag-atubili si Wes ngunit sumang-ayon. Sa loob ng isang oras, ikinwento niya ang kanyang istorya mula sa isang emosyonal na pananaw. Kumuha ng mga tala si Dash na nagtatanong ng mga nagal-ilinaw na tanong. Nang matapos siya, sinuri niya ang kanyang mga tala at tumingin sa kanya ng seryoso. Ngayon magtrabaho tayo,
sabi ni Dash. Sa tingin ko alam ko kung paano ito pangasiwaan ngunit una, Wes, gaano ka kalakas? Ibig mong sabihin, pisikal, tanong ni Wes. Hindi. Ibig kong sabihin ang iyong ego. Gaano kahusay mo pangasiwaan ang pagpuna sa mga opinyon ng iba? Paglilinaw ni Dash. Sa palagay ko, kasing lakas ako ng sinuman, sagot ni Wes. Sa gayon, malalaman natin, sabi ni Dash. Hindi ko maintindihan, pag-amin ni Wes. Ang bawat magandang kwento ay may arko, paliwanag niya habang gumuguhit ng isang kalahating bilog sa hangin. Ang pangunahing karakter ay nagsisimula dito, nakaharap sa isang pagbagsak, tumatama sa isang mababang punto at pagkatapos ay bumubuti ang mga bagay. Kailangan nating ipakita ang iyong pagdurusa upang makakuha ng suporta. Hindi ko pa rin maintindihan ito ngunit nagdurusa na ako, sabi ni Wes. Nagbigay siya ng isang malungkot na ngiti. Malalaman natin. Kailangan mong maging handa na pumunta sa maikling paunawa. Tatawagan kita. Magagawa mo ba yan? Kung sa oras ng trabaho, magagalit ang boss ko ngunit nasa masamang panig na niya ako, sabi ni Wes. Mahusay, sabi niya habang nakikipagkamay sa kanya. Galit ako sa mga mandaraya. Umalis si Wes na sinusubukang ay proseso ang lahat. Ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat dito, ungol niya. At ano ang napasukan ko ngayon? Kinabukasan, tinawagan siya ni Dash sa oras ng tanghalian. Maaari mo ba akong sunduin? May pagkakataon tayo ngayon. Magagalit ang boss ko, sagot niya, ngunit doon ako sa loob ng 20 minuto. Nag-aatubili na sumang-ayon si Miss Norton, ngunit tandaan, ibabawas ito sa iyong bakasyon, sigaw niya habang umaalis siya. Nang makarating si Wes sa gusali ng Samuels, naghihintay si Dash sa labas. Nagkaroon ka ng bagong wardrobe, biro niya ngunit hindi siya pinansin. Pupunta tayo sa bahay mo, utos niya. Hindi ako maaaring doon ng mag-isa, si Marlene ay nasa bahay, protesta ni Wes. Huwag kang mag-alala. Nakita ng tatay ko na umalis siya. Babantayan niya tayo, tiniyak ni Dash sa kanya. Lumalabag ba tayo? Tanong ni Wes na kinakabahan. Hindi. Nililikha lang natin ang nangyari nang makauwi ka, paliwanag niya, at ikaw, tanong ni Wes. Ipapakita ko ang lahat, sagot ni Dash. Bakit? Tanong ni Wes. Kailangan nating bigyan ng backstory ang iyong mga tagahanga, sagot niya, mga tagahanga. Wala akong mga tagahanga, sabi ni Wes na nalilito. Hindi pa, ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang naramdaman mo sa buong engkwentro. Inatasan ni Dash si Wes na ilarawan ang kanyang mga emosyon, kagalakan, galit, pagkalito, depresyon, at pagkabigla. Perpekto, sabi niya. Sa iyong bahay, gabayan kami sa bawat hakbang at ipakita ang mga emosyong iyon. Magagawa mo ba yan? Hindi ako isang mahusay na aktor, pag-amin ni Wes. Huwag kang umarte, alalahanin lang at ulitin kung ano ang ginawa mo. Ngayon ibigay mo sa akin ang iyong telepono, utos ni Dash. Ginalaw niya ang kanyang telepono, inabutan siya ng Bluetooth earpiece at inutusan siyang pumunta sa kanyang kapitbahayan. Kapag naroon na, tinawagan niya siya na sinenyasan siyang lumabas at maglakad papunta sa pintuan. Pinakita niya ang kanyang pagtatangka na buksan ang bahay. Huwag kang tumingin sa akin, sabi niya, gawin mo lang kung ano ang ginawa mo dati. Habang sinusubukan ni Wes na buksan ang pintuan, bumaha ang mga alaala at emosyon mula sa araw na iyon na nagpapasama sa kanyang kalooban. Pindutin ang doorbell, utos ni Dash sa pamamagitan ng earpiece. Pinindot niya ang button na naalala ang kanyang pagkabigo. Kumatok ka sa pintuan, patuloy niya at kumatok siya ng malakas na nararamdaman ang lumalaking pagkayamot. Sumigaw si Marlene na pinalitan niya ang mga kandado at gusto ang isang diborsyo, isinalaysay ni Dash. Napasuray si Wes na naalala ang pagkabigla. Kamandag sa kanyang boses. Sinubukan niyang makipagtalo ngunit hindi siya nagpatinag. May isang bastos sa likod mo, bulong ni Dash at nakita ni Wes si Trevor Samuels na papalapit na may mga papeles. Inabutan siya ni Trevor ng isa at binasa mula sa isa pa.
Ang teksto ay hindi maintindihan ngunit tinitigan ito ni Wes na para bang ito ay isang hatol na kamatayan. Lumingon siya pabalik sa pintuan at nagsimulang dumagundong dito gamit ang kanyang palad. Sinasabi sa iyo ng pulis na umalis, patuloy ni Wes, lumingon siya na iniisip ang mga salita ng pulis bilang isang hukom na nagpapasya ng walang karagdagang pag-udyok, ibinaba niya ang kanyang mga kamay na bumantong hininga at naglakad palayo. Ang kanyang mga binti ay nakaramdam ng mabigat at ang kanyang mundo ay tila nag-iba. Pumunta ka sa kotse, paalala ni Dash sa kanya at dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kotse, sumakay at umupo. Mahusay ka Wes. Nakakuha ako ng ilang magagandang kuha, humanga si Dash habang sumasakay sa upuan ng pasahero. Inumpisahan niya ang makina at nagmaneho pabalik sa downtown ngunit walang pulis. Wala kaming kailangan sa kanya, walang alam kung sino maliban sa iyo at Marlene, paliwanag ni Dash, hinawakan niya ang kanyang balikat, iyon ay kamanghamanghang Wes, talagang nakarating ka rito, pwede ba kaming hindi magsalita ngayon? Tanong ni Wes na may sakit sa kanyang boses, binalik niya ang kamay at tumingin sa labas ng bintana. Nang dumating sila sa gusali ng Samuels, nagpasya siya, pumarada sa lot, sabi niya, kasama ka sa akin. Dinala niya siya sa kanyang opisina na nagsenyas sa kanya na umupo sa futon at bumalik na may 2 bote ng serbesa. Uminom sila ng tahimik, pagkatapos ng pangalawang bote, nagsalita siya. Talagang pasok ka rito, hindi ba? Tanong ni Dash, bumantong hininga siya na bumalik ang lahat sa pagkabigla ang pagkalito ang pagkawala ng pag-asa, sa palagay ko hindi ko ito kailanman hinarap. Tumango siya, pasensya na upang mapadaan ka doon ngunit ang iyong reaksyon ay magkakaroon ng tunay na epekto sa madla, sumipsip siya ng isa pa, hindi ko pa rin nakikita kung paano ito makakatulong, gagamitin ko ang video na ito upang simulan ang linya ng iyong kwento, pagkatapos ay ibabalik natin ito sa isang masayang pagtatapos, paliwanag niya, kaya ipinapangako mo sa akin ang dugo pawis at luha, tanong ni Wes. Eksakto ngunit tandaan na natalo ang mga British sa huli dahil tumulong ang Amerika. Biro ni Dash, oo at kasama mo ako sa iyong panig hindi ito magiging isang patas na laban. Sabi ni Wes, tumayo siya. Hayaan mo akong magtrabaho. Hindi ko alam kung bakit ngunit nagtitiwala ako sa iyo. Tumayo siya. Salamat sa serbesa. Niyakap niya siya nang mabilis na magbitay doon Wes. Bubuti ang mga bagay. Pangako niya sa kanya. Habang nagmamaneho siya pabalik sa motel, si Wes ay nakaramdam ng kaunti pang umaasa. Kinabukasan ang kanyang kalooban ay mabilis na sumama. Wala si Edith Norton at pinapagod siya ng trabaho. Ang tanging maliwanag na lugar ay isang tawag mula kay Dash. Pwede ka bang pumunta pagkatapos ng trabaho? Mayroon akong isang bagay na nais mong makita. Sabi niya, ang huling 2 oras ng trabaho ay mabilis na lumipas sa opisina ni Dash. Umupo siya at nagbukas ng isang malaking monitor. Upang maunawaan, kailangan mong manood ng ilang YouTube, paliwanag niya, narinig mo na ba ang Gossip Girl Gertie's Back Fence? Hindi ko dapat na narinig, nagtanong si Wes. Dapat mo talagang narinig, si Gertie ay may isa sa mga pinakapopular na channel sa YouTube, hayaan mo akong ipakita sa iyo, sagot ni Dash. Isang ad para sa mga produkto ng kagandahan ang naglaro at walang pasensya na nilaktawan ito ni Dash. Ipinakita ng screen ang isang gitnang uring backyard na may isang puting bakod na piket, isang tanda na, Gossip Girl Gertie's Back Fence, na lumipat sa isang set na may desk at parehong bakod sa likod nito. Nakaupo ang isang hostess sa isang blonde wig na estilo ng 1950 at malapit. O gaano kahusay na makita ka ng babae. Ako si Gertie ang Gossip Girl, nalaman ko lang ang pinakamatinding chismis kailanman at sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol dito. Pagkatapos ay inilista niya ang chismis, mga kwento ng buhay, mga tips sa fashion, mga rekomendasyon ng produkto, at higit pa na ilustrasyon ng bawat segment sa mga chart at video. Pagkatapos ng ilang minuto, pinahinto ni Dash ang programa. Okay, nakuha mo ang ideya, ano ang iniisip mo, tanong niya. Ito ba ang kanyang libangan, tanong ni Wes,
Ang libangan ay naghimagsik si Dash, ito ang kanyang buong trabaho na kaya niyang kumita ng kabuhayan na ginagawa ito, tanong ni West nang gilalas ang mga advertiser na nagbabayad ng malaki para sa mga sikat na palabas sa YouTube. Ipinaliwanag ni Dash kung gaano kaganda. Itinanong ni West kung ang isang palabas na may 1 milyong subscriber ay maaaring kumita ng mahigit 50,000 sa isang taon, sabi ni Dash, 50,000 sa isang taon. Sabi ni Dash, 50,000 sa isang taon, sabi ni Dash, 50,000, hindi masama. Sumagot si West, ang palabas ni Gertie ay may halos 100 milyong subscriber noong nakaraang taon. Ibinunyag ni Dash, 100 milyon. Ibig sabihin, kumikita siya ng $5 milyon sa isang taon. Natigilan si West. Umupo si Dash sa isa pang upuan. Upang magtagumpay, kailangan ng isang palabas ng patuloy na nilalaman. Karamihan ay nakukuha ni Gertie mula sa mga publicist at advertiser, ngunit kailangan niya ng higit pa upang mapanatili ang kanyang mga subscriber. Diyan ako pumapasok. Nagmumungkahi ako ng mga kwento na maaari niyang gamitin. Itutulak ko ang iyong kwento sa kanya upang makuha ang iyong atensyon. Bakit siya magiging interesado sa aking kwento? Tanong ni Wes. Ipinaliwanag ni Dash, gagawin kitang simbolo ng bawat lalaking walang puso na basta nalang iniwan ang asawa o kasintahan. Hindi ako basta nalang sumusuko, protesta ni Wes. Hindi sa bersyon ko. Tingnan mo ang footage at script na pinagsama ko para kay Gertie, tugon ni Dash, at nag-click sa isang file na nagpapakita ng sasakyan ni Wes na pumapasok sa kanyang driveway. Binasa ni Dash ang script, ilan sa inyo ang iniwan ng boyfriend o pinalayas ng walang pakundangang asawa? Sa Sacramento, pinalitan ng isang asawa ang lahat ng kandado at pinalayas siya. Ipinakita ng video si Wes na kumakatok sa pinto. Tingnan mo ang kanyang mukha, hindi siya makapaniwala. Panoorin mo siyang manlumo nang iabot sa kanya ang mga papeles ng diborsyo, patuloy niya. At para sa grand finale, ang napahiyang asawa ay gagawin ang mahaba at kaiyahiyang paglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Pinanood ni Wes ang screen na nasasaktan. Nakakahiya iyon. Kailangan ba nating gawin iyon ng ganoon? Tanong niya. Paumanhin, Wes. Ngunit iyon lang ang paraan, tugon ni Dash. Okay, kung yan ang sabi mo. Hindi nyo man lang ginamit ang mga pangalan. Sana walang makakilala sa akin, sabi ni Wes na nagpapas siya. Tumalikod siya ng walang imik. Kinabukasan, sa trabaho, nakatanggap si Wes ng mensahe mula kay Dash, live ka na sa Gertie. Maghigpit ka sa iyong seatbelt. Sa huling oras ng trabaho, pinanood ni Wes ang kanyang mga katrabaho ngunit walang napansin na kakaiba. Sinulyapan siya ni Edith Norton nang umalis siya ng 5:30 p.m., ngunit hindi iyon karaniwan. Nagpa siyang dumaan sa opisina ni Dash. Gustong-gusto ito ni Gertie, masayang sabi ni Dash. Ginamit niya ito tulad ng nakita mo, ngunit siya mismo ang nagboses. Nakakatanggap na siya ng magandang tugon. Maraming babae ang gustong makita ang isang walang pakundangang lalaki na nagdurusa. Pero hindi ako ganoon, protesta ni Wes. Hindi nila alam iyon. Kumakalat na ito online. May nagbahagi ng iyong mukha sa tita at ngayon ay nagiging viral na ito. Ang aking mga Facebook account ay nakakatanggap din ng mga post tungkol dito, ipinaalam sa kanya ni Dash. Ngunit huwag kang mag-alala, sa internet, tinatawag kang humiliated husband, dagdag niya. Magandang palayaw, bulong niya ng sarkastiko. Kaya ano ang susunod? Hahayaan nating umunlad ito sa loob ng isa pang araw, pagkatapos ay lilipat tayo sa Phase 2, paliwanag ni Dash. Ano ang Phase 2? Tanong ni Wes. Gagawin kitang tunay na kontrabida, tugon ni Dash. Kailangan ba? Tanong ni Wes na hindi mapakali. Talagang. Hindi ka maaaring umangat maliban kung bumagsak ka muna, giit ni Dash. Sa tingin ko, hindi iyan ang sinabi ni Newton, puna ni Wes. Oo, ngunit hindi alam ni Sir Isaac ang tungkol sa internet, sagot ni Dash. Ginugol niya ang gabi sa isang mapanglo na kalooban at nahirapang makatulog sa masikip na silid ng motel. Kinabukasan,
nagising siya ng huli at kinailangan niyang magmadali sa trabaho. Pagpasok sa lobby, napansin niya ang receptionist na nakatitig sa kanya ng mariin at tumatawag sa telepono. Ano kaya iyon? Tanong niya sa sarili habang umuupo sa kanyang mesa. Sa buong umaga, isang hindi karaniwang bilang ng mga empleyado ang dumaan sa kanyang mesa na may mga mapanuyang komento at mahinang halakhak. Bago magtanghalian, biglang pumasok ang isang supervisor. Wes, ang kalokohan na ito sa internet ay nakakaapekto sa iyong trabaho. Hindi propesyonal na isapubliko ang iyong mga personal na problema, pagalit niya. Ma'am, nagtatrabaho lang ako sa kaso ni Wilson. Handa ko na ang file sa 2 p.m., tugon ni Wes. I-email mo na lang sa akin. Sa paraan ng iyong pagkilos, aabutin iyon ng 1 oras, kung hindi man, sabi niya at umalis na nag-iiwan kay Wes na nababalisa. Kung pati si Edith ay nakita iyon, tiyak na laganap na ang kwentong ito, daing niya habang sinusubukang manatiling hindi kapansin-pansin. Hindi nakatulong ang pagpunta sa banyo dahil isang grupo ng mga katrabaho ang nagtipon sa pasilyo at isang kinakabahang intern ang lumapit sa kanya. Mr. Hardaway, gustong malaman ng ilang tao kung ang iyong mga inisyal ay HH, tanong ng intern. Nakatitig si Wes sa gulat nang sumambulat sa halakhak ang grupo. Nagmadali siya sa banyo para magtago. Sa ganap na 5 p.m., dali-dali siyang lumabas ng opisina at nagmaneho papunta sa gusali ng Samuels. Kinumprante si Dash. Anong ginawa mo sa akin? Alam na ng lahat, pati ang boss ko, hinihingi ni Wes ang paliwanag. Hindi ako nagulat, kalmadong tugon niya. Wes, naging meme ka na. Ano? Naguguluhang tanong ni Wes. Isang meme. Ang clip na iyon ng iyong paglalakad palayo na napahiya ay naging viral. Ikaw ang poster boy para sa lalaking pinahiya ng isang babae, paliwanag ni Dash. Napaupo siya sa isang upuan na nakayakap ang mga braso sa kanyang ulo. Lumuhad si Dash sa harap niya. Wes, lalo pang lalala bukas. Ibubunyag ni Gertie na sinampahan ka ng restraining order. Kaya mo bang maging matatag? Tanong niya. Susubukan ko. Wala akong pagpipilian, bulong ni Wes. Pagkatapos, kinabukasan, ipinaroda ni Jack Mackenzie ang kanyang silver na BMW sa driveway ng Hardaway. Sa loob, nakasimangot si Marlene sa kanyang computer. Nakita mo ba ito? Tanong niya, at itinuro ang video ni Wes ni Gertie. Paano nila nakuha ang tape na iyon? Marahil isa sa iyong mga kapitbahay ang nag-film nito. Ginagawa nitong tanga si Wes, at matalino ka sa paghihiwalay sa kanya, tugon ni Jack. Siguro tama ka, ngunit naaawa ako sa kanya. Tingnan mo ang kanyang mukha, sabi ni Marlene na lumalambot ang boses. Kinabukasan ay nagsimula ng mas maganda para kay Wes. Nakatitig pa rin ang mga tao, ngunit ang pagkabago ay tila nawala na. Nabigo ang kanyang pagiging kalmado sa kalagitnaan ng umaga sa pamamagitan ng isang text mula kay Dash. Nasa itaas na ang pangalawang bahagi ni Gertie. Manatiling kalmado, babala niya. Nag-log on siya sa YouTube at pinanood sa gulat habang tumutugtog ang bagong video ni Gertie. Ibinunyag niya ang restraining order, na nagpapakita ng opisyal na dokumento at nag-iisip sa mga implikasyon nito. Sa asawa, umaasa kaming ligtas ka. Sa humiliated hubby, Palem at umaasa kaming makukuha mo ang nararapat sa iyo, deklarasyon ni Gertie. Naramdaman ni Wes na gumuho pa lalo ang kanyang mundo habang ipininta siya ng maimpluwensyang mga salita ni Gertie bilang isang kontrabida. Diyos ko, bulong ni Wes. Maaaring maglagay si Gertie ng pabuya sa aking ulo. Kailangan kong umalis dito. Karaniwan, ang opisina ay may palaging ugong ng ingay sa background, ngunit ngayon ay parang isang mahinang nakakatakot na ungol. Napansin ni Wes ang mga katrabaho na nagbubulungan at nagpapalitan ng mga akusasyon. Sinubukan niyang lumabas nang hindi napapansin, ngunit lalong lumaki ang pulutong. Ang mga mapanuyang komento at mahinang halakhak ay umalingaw-ngaw sa paligid niya. Biglang tumahimik ang ingay nang pumasok si Edith Norton sa kanyang mesa. Mr. Hardaway,
Nakakaapekto sa aming opisina ang hindi propesyonal na pag-uugali. Karaniwan, ang iyong personal na buhay ay iyong negosyo, ngunit hindi kung ito ay may kinalaman sa pang-aabuso sa asawa, pag-alit niya. Ngunit hindi ko hinawakan si Marlene, bulalas ni Wes. Kung gayon, bakit siya humingi ng legal na tulong? Bakit kailangan mong lumayo sa kanya ng 200 yarda? Tanong ni Edith. Hindi ko alam kung bakit, sagot ni Wes na may desperasyon sa kanyang boses. Tama na, sigaw niya. Ang kumpanyang ito ay may zero tolerance para sa pang-aabuso sa asawa. Tinatanggal ka sa trabaho epektibo ngayong araw. Bumagsak ang bibig ni Wes, ngunit nagpatuloy siya. Babayaran ka para sa iyong trabaho at makakatanggap ng 2 linggong severance pay. Umalis ka agad. Sasamahan ka ni Ralph palabas. Pumasok ang isang matipunong security guard. Mr. Hardaway, wala tayong magiging problema, di ba? Tanong ni Ralph. Umiling si Wes at hinayaang akayin siya ng gwardya. Lalo pang lumakas ang mga bulong-bulungan sa likod niya. Sa kanyang sasakyan, nakaupo si Wes hanggang sa senadoryasan siya ni Ralph na umalis sa parking lot. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa nasumpungan niya ang kanyang sarili sa labas ng gusali ng Samuels. Galit na nagmadali siya sa opisina ni Dash. Anong ginawa mo sa akin? Tanong niya. Pinagdadaanan ko ang impyerno sa buong araw. Alam na ng lahat. Pati ang boss ko. Tinanggal nila ako sa trabaho. Bakit? Nag-aalalang tanong ni Dash. Tinanggal ako ni Hatchet Face Norton. Padadalhan nila ako ng severance pay. Paliwanag ni Wes na halata ang pagkabigo sa kanyang boses. Mahusay, bulalas ni Dash. Huwag kang pupunta kahit saan, Wes. Babalik ako kaagad. Tumakbo siya palabas at iniwan si Wes na naguguluhan. Pagod na humiga siya sa futon na halos nakatulog. Nagising siya nang bumalik si Dash at umupo sa tabi niya. Sobrang sorry, Wes, sabi ni Dash habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Alam kong mahirap ang phase 2, ngunit hindi ko akalain nakikilos ng napakabilis ang iyong kumpanya. Iyon ang pinakamasamang bahagi, sabi ni Wes. Bukas, hahayaan nating kumalma ang mga bagay. Pagkatapos ay ilulunsad ang Phase 3. Diyos ko, ano na naman? Tanong ni Wes na napadaing. Ngayon, aakyat ang iyong arko. Narating mo na. Ang pinakamababa, tataas na mula dito. Sabi ni Uncle Winston, huwag kang mag-cash ng mga tseke mula sa iyong kumpanya, ipinaalam ni Dash sa kanya. Kinausap mo ang iyong tiyuhin tungkol dito, nagulat na tanong ni Wes. Oo. At iginiit niya na huwag kang pipirma ng anuman nang walang kanyang pag-aproba, tugon ni Dash. Ngunit nauubusan na ako ng pera. Nagbabayad para sa motel, kumakain sa labas, bumibili ng damit, lahat ay nadadagdag, nag-aalalang sabi ni Wes. Maaari kang lumipat dito, tumira sa iyong opisina, nagugulat na tanong ni Wes. Oo, nakatira ako dito. May converted na silid tulugan at banyo, paliwanag ni Dash. Ngunit hindi ko iyon magagawa. Saan ako matutulog? Nag-aalinlangang tanong ni Wes. Sa futon hanggang sa maayos natin ang mga bagay, sabi niya. Nakikita ang kanyang pag-aalinlangan, pinisil niya ang kanyang mga kamay. Nakakatawa na magsayang ng pera sa isang motel ngayong wala ka ng trabaho. Narito ka halos sa lahat ng oras. Kumain na tayo sa labas at pag-usapan ito, iminungkahi ni Wes. Pumunta sila sa isang maliit na bistro kung saan isinalaysay ni Wes ang kanyang araw. Nakikinig siya ng may pagdamay. Pagkatapos kumain, iginiit niyang bayaran ang tseke. Pagbalik sa kotse, sinabi ni Dash, bakit hindi tayo dumaan sa iyong motel, kunin ang iyong mga gamit, at mag-check out. Ihahatid din kita pabalik sa opisina. Masyadong pagod para makipagtalo, sumang-ayon si Wes. Kinuha nila ang kanyang mga gamit at bumalik sa downtown. Tinulungan siya ni Dash na ailatag ang futon bilang kama. Nagpakita siyang muli na nakasuot ng mahabang t-shirt na may mga karakter sa video game. Lahat ng kailangan mo, tanong niya. Tumango siya. Salamat sa ginawa mong ito, Dash.
Natutuwa akong narito ako at hindi sa motel na iyon. Ngumiti siya. Ako din, Wes. Pagkatapos patayin ang mga ilaw, humiga si Wes sa medyo madilim na silid na nililiwanagan ng mga computer screen saver at LED lights. Nakaramdam siya ng depresyon. Anong nangyari sa aking buhay? Nawala ang aking kasal, bahay, trabaho, at mga kaibigan. Ngayon sinusubukan kong matulog sa opisina ng ibang tao, sa kama ng ibang tao. Anong ginawa kong mali, na pagnilay niya ito hanggang sa tuluyan siyang nakatulog? Kinabukasan, nagdala si Dash ng kape at matatamis na tinapay. Bagamat malungkot pa rin, naibilang agad ang pansin ni Wes sa paghahanap sa social media ng mga pagbanggit sa kanya. Sa pagtatype ng "humiliated hubby" sa isang search engine, nagulat siya sa napakaraming tweets, TikToks, Instagrams, Facebook links, at maging sa isang Wikipedia entry tungkol sa kanya. Ginugol ko ang halos buong kahapon sa pagpo-post ng mga larawan, komento, at link upang maikalat ang iyong kwento, pag-amin ni Dash. Ngunit nagsimula na itong magsarili. May mga komento tungkol sa iyo sa ibang mga bansa at wika. Mahusay, bulong niya ng sarkastiko. Ngayon ay kilalang kilala na ako sa buong mundo. Mas nakakagambala ang mapuot na komento na naghihikayat sa kanya na saktan ang sarili. Baka kailangan ko ng bodyguard bago matapos ito, daing niya. Kung mas malalim kang bumagsak ngayon, mas mataas kang babalik, pagpapatibay ni Dash sa kanya. Umaasa ako na tama ka dahil pakiramdam ko ay bumabagsak ako na parang bato, malungkot na sabi ni Wes. Samantala, binabasa ni Marlene ang mga komento tungkol kay Wes sa site ni Gertie na nag-aalala. Tinawagan niya si Jack Mackenzie. Wala sa kontrol ang mga ito. Gusto kong alisin siya, hindi sirain. Hindi niya ako sinampal o ginawa ang inaakusa nila sa kanya. Dapat ba akong magsalita? Tanong niya. Hindi. Mariing tugon ni Jack. Hayaan mong umunlad ito. Ang publisidad na ito ay magpapadali sa diborsyo at maaaring makakuha ka ng mas magandang kasunduan. Kapag naglabas tayo, susuportahan ka ng mga tao. Hindi natin ito kayang planuhin ng mas mahusay. May target si Wes sa kanyang likod at gustong kunan siya ng mga tao. Hindi na siya makakabangon. Talaga sa tingin mo, nag-aalin lang ang tanong ni Marlene. Talagang, may target si Wes sa kanyang likod at gustong kunan siya ng mga tao. Hindi na siya makakabangon, paniniguro ni Jack. Pagkatapos kumain, nakatanggap si Dash ng tawag mula kay Gertie, na inilagay niya sa speaker para marinig ni Wes. Hi Gertie, nagustuhan mo ba ang pinakabago sa Humiliated Hubby? Tanong ni Dash na kumikindat kay Wes. Sumabog ito. Pinakamagandang kwentong ipinadala mo sa akin. Nakakuha ng 50,000 bagong subscriber. May iba ka pa ba? Tanong ni Gertie na tuwang-tuwa. Perpektong timing. Nag-iipon ako ng mas maraming materyal. Handa na ito sa pagtatapos ng araw, sagot ni Dash. Talaga? Ano ang nakuha mo? Tanong ni Gertie ng sabik. Paano kung ang humiliated husband ay hindi naman masamang tao? Iminungkahi ni Dash. Nagbibiro ka ba? Kamangha-mangha iyon, bulalas ni Gertie. Gawing nating 2 episode. Ipadala mo sa akin pareho sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng tawag, bumaling si Dash kay Wes. Mas maganda ba ang pakiramdam? Tanong niya. Maganda na nagustuhan ni Gertie. Ngunit kailangan nating makita ang reaksyon ng mga subscriber, sabi niya na may nakangiting ngiti. Nagsisimula na akong magkaroon ng pag-asa. Nagtrabaho si Dash sa buong gabi para tapusin ang materyal. Binantayan ni Wes ang social media, ngunit kadalasan ay lumayo siya sa kanyang paraan. Nang masiyahan na siya, in-upload niya ang lahat kay Gertie at nagpahinga matapos makatanggap ng thumbs up. Kumusta naman ang pag-order ng pizza? Mayroon akong beer sa fridge, maaari tayong magpahinga at magpakasaya, iminungkahi niya. Mukhang maganda, sumang-ayon si Wes. Pagkatapos kumain, itinanong niya, paano kayo naging matalik na magkaibigan ni Gertie? Nagkakilala kami bilang freshman sa California Institute of Technology, paliwanag ni Dash. Caltech, hindi ko sana hulaan.
Gusto niyang maging electrical engineer, nagulat na sabi ni Wes. Ikaw, tanong ni Dash. Nag-major ako sa computer science, ngunit hindi ko natapos. May nangyari at nag-drop out ako, tugon ni Wes. Dahil naramdaman niyang ayaw niyang magdetalye, sinubukan niya ang isa pang tanong, saan mo nakuha ang palayaw na Dash? Tumakbo ka ba sa track o ano? Umiling siya at ngumiti. Sa totoo lang, ang Dash ay pinaikli para sa Dashel, mula kay Dashiell Hammett. Gustong-gusto ng tatay ko ang mga detective novel, lalo na ang The Thin Man at ang Maltese Falcon. Tumango si Wes. Kumusta si Daniels? Nawala ang kanyang ngiti. Apelyido iyon ng aking ex-husband. Oh, pasensya na, hindi ko sinasadya na magdala ng masasamang alaala, paghingi ng tawad ni Wes. Ayos lang, sabi niya at tumalikod. Sa kolehiyo, ako ay isang rebelde na babae mula sa Sacramento. Si Joey, ang aking ex, ay isang bad boy at napasama ako sa kanya. Tumakas kami ng magkasama at tinulungan kami ng tatay ko sa isang apartment sa Pasadena. Hindi ko alam na sinasayang ni Joey ang pera sa mga tablet key at iba pang babae. Gumuho ang lahat nang iwan niya ako kasama niya. Napansin ni Wes ang kanyang masakit na ekspresyon. Mahirap iyon. Oo, napunta ako sa mga kalye hanggang sa natagpuan ako ng tatay ko at dinala ako pauwi. Tumagal. Ngunit muling itinayo ko ang aking buhay. Kaya ko pinanatili ang kanyang apelyido bilang paalala ng kanyang ginawa. Kung kailangan kong gawin itong muli, babalik ako sa Samuels, ngunit sanay na ako kay Daniels ngayon, paliwanag ni Dash. Siguro masakit iyon, may pakikiramay na sabi ni Wes. Oo, ngunit naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo, sabi niya ng biglaan. Niyakap siya ni Wes at tumugon din siya. Well, hindi ba tayo'y isang pares? Sabi niya na may malungkot na tawa. Kinabukasan, nakaupo sila sa harap ng malaking screen ni Dash na naghihintay sa bagong installment ni Gertie. Hindi mapakali si Wes, ngunit pinapanatag siya ni Dash. Sa wakas ay lumitaw si Gertie na malinaw na excited. Mayroon akong malaking balita, mga mahilig sa chismis. Ang alamat ng humiliated hubby ay may bagong twist, anunsyo ni Gertie. Isang larawan ng bahay ni Wes ang lumitaw na nagpapakita ng isang silver na BMW na pumapasok sa garahe. Hulaan ninyo kung kaninong sasakyan ito. Si Jack Mackenzie, pinuno ng Mackenzie Agency na bumibisita kay Mrs. Hubby 3 buwan bago siya nagsampa ng diborsyo. Ipinakita ng mga larawan ang sports car na dumadating ng maraming beses. Hindi ko hinuhusgahan si Mrs. Hubby, ngunit mas marami pang kwento dito. Manatiling nakatutok para sa aming susunod na revelasyon. Pinatay ni Dash ang programa at tumalon silang pareho na pumalakpak. Niyakap siya ng mahigpit ni Wes. Kamangha-mangha iyon. Napakahusay mo, sabi ni Wes na nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay yumuko siya para halikan siya. Nag-alinlangan siya, ngunit pagkatapos ay tumugon ng masidhi. Ang kanilang pagkahilig ay naantala ng isang katok sa pinto. Sumilip ang sekretarya ni Winston Samuels. Pasensya na sa pang-iistorbo. Gusto kang makita ni Mr. Samuels, Mr. Hardaway, sabi niya. Siyempre, tugon ni Wes, at sinundan siya. Sumulyap si Winston Samuels at inakay si Wes sa kanyang opisina. Dahil pinili mo ang aming kumpanya, interesado akong marinig ang tungkol sa iyong pagtanggal sa trabaho. Sinabi sa akin ng aking pamangkin at inirekomenda ko sa iyo na huwag mag-cash ng mga tseke o pumirma ng anuman mula sa iyong dating employer, sabi ni Winston. Oo, sir, ipinasa niya ito, kinumpirma ni Wes. Magaling. Maaaring magpahiwatig iyon ng isang kasunduan at hindi mo gustong tanggapin ang anumang alok ngayon, payo ni Winston. Okay, nag-aalanganing sabi ni Wes. Tinanggal ka sa trabaho dahil sa paglabag sa patakaran ng kumpanya tungkol sa pang-aabuso sa asawa. Tama, tanong ni Winston. Oo, sir, nilinaw iyon ng aking dating boss, tugon ni Wes. Mayroon bang ibang makapagpapatunay niyan? Tanong ni Winston. Maaari kong bigyan ka ng hindi bababa sa kalahating dosenang pangalan, sagot ni Wes.
Magaling. Ipagpalagay na iyon ang nangyari. Naghanda ako ng wrongful termination lawsuit. Hindi mo inabuso ang iyong asawa. Umiling si Winston. Kung gayon, wala silang dahilan para maniwala kung hindi man. Sinira ng iyong pampublikong pagtanggal sa trabaho ang iyong pangalan at hindi nila sinunod ang pamamaraan ng kumpanya. Naniniwala akong mayroon kang matibay na kaso para sa 10 milyon na danyos, mukhang makatarungan ba iyon? 10 milyon na danyos. Mukhang makatarungan ba iyon? 10 milyon na danyos, mukhang makatarungan ba iyon? 10 milyon. Oo, sir, mukhang makatarungan iyon. Sa tingin mo makukuha natin ang halagang iyon? Nagulat na tanong ni Wes. Mayroon tayong magandang pagkakataon, ngunit maaaring tumagal iyon ng 3 hanggang 5 taon sa korte, babala ni Winston. Bumagsak ang mukha ni Wes, ngunit nagpatuloy si Winston. Hindi nila gusto ang masamang publisidad at tumataas ang iyong popularidad. Sa tingin ko ay maaari tayong mabilis na magkasundo sa labas ng hukuman ng halos kalahati kasama ang mga legal fee. Ang $5 milyon ay ayos na, mabilis na sabi ni Wes. Ngumiti si Winston. Umaasa ako na iyon ang iniisip mo. Pirmahan mo ito at sisimulan ko na ang proseso. Pumirma si Wes at nagtanong, maaapektuhan ba nito ang aking diborsyo? Ayaw kong makinabang si Marlene. Sa tingin ko hindi. Nangyari ang mga pangyayaring ito pagkatapos ng petisyon para sa diborsyo. Ang kanyang mga aksyon ang humantong sa iyong pagtanggal sa trabaho kaya hindi siya dapat makinabang, paniniguro ni Winston sa kanya. Nagdiwang si Wes at dali-daling bumalik sa opisina ni Dash. Abala siya sa kanyang keyboard nang subukan niyang ibahagi ang kanyang balita. Pinutol niya. Maaari bang maghintay, Wes? May deadline ako. Bumaling siyang muli sa monitor na nadismaya. Sa tingin ko pupunta ako sa paglalakad. Dahil walang natanggap na sagot, umalis siya. Naglakad siya sa Capitol Mall at huminto sa Tower Bridge at nakatitig sa Sacramento River. Hindi ko dapat siya hinalikan. Siguro iniisip niya na tanga ako, pero tumugon siya. Siguro awa lang iyon, pag-iisip niya sa sarili. Pagbalik sa gusali ng Samuels, nakita niyang abala pa rin si Dash sa kanyang trabaho at pinanatili ang distansya sa pagitan nila. Samantala, galit na tinawagan ni Marlene si Jack Mackenzie. Nakita mo na ba ang chismis na palabas sa YouTube? Paano nila nakuha ang video mo sa aking garahe? Akala ko nag-iingat ka. Nag-iingat ako. Ang isa sa mga video doorbell na iyon ay malamang na nahuli ako. Pinananatili nila ang footage sa loob ng ilang buwan. Gusto kong malaman kung sino ang nakahanap nito, tugon ni Jack. Sa tingin mo ba si Wes ang nasa likod nito? Tanong ni Marlene. Si Wes. Nababaliw ka na ba? Siya ang humiliated hubby. Hindi niya gagawin iyon sa kanyang sarili. Walang alam si Jack, paniniguro ni Jack. Alam ko, pero may isang tao, iginiit ni Marlene. Oo, at babarilin ko sila kung malalaman ko. Binaluktot na nito ang aming mga plano, umungol si Jack. Ayaw ko nito. Alam mo kung ano ang magpapadama sa akin ng mas maganda. Pumunta ka at gumugol ka ng oras kasama ako, sabi ni Marlene nang mapanukso. Hindi ko alam kung magandang ideya iyan. Ayokong mapunta sa isa pang video. Siguro dapat tayong maghintay, nag-alinlangan si Jack. Pumunta ka pagkatapos ng dilim. Patayin mo ang iyong mga headlight bago ang driveway dahil wala na si Wes, magiging ligtas iyon. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi, sabi niya nang nakakaakit. Anong oras? Tanong niya. Mamaya. Naglakad si Jack sa pintuan ng garahe. Lumabas si Marlene sa kanyang silid na nakasuot ng itim habang hawak ang prunang shears. Tumigil si Jack na napuno ng pagnanasa at takot. Pinaghintay mo ako. Sabi niya nang may akusasyon. Pasensya na, pakiusap niya. Hindi ko napigilan. Alam mo kung ano ang gagawin. Pumunta ka sa silid, utos niya. Yes, mistress, tugon niya at nagmadaling sumunod. Kinabukasan, bumalik sa normal ang relasyon sa pagitan ni Dash at Wes. Lalo pang naging masigla si Dash habang papalapit ang oras upang panoorin ang pinakabagong episode ng Gertie's Gossip Girl.
Sumenyas siya kay Wes sa malaking screen monitor upang panoorin kasama niya. Pagkatapos ng pagpapakilala, lumitaw si Gertie na malinaw ang excitement. Ang alamat ng humiliated husband ay nagpapatuloy. Noong nakaraang beses, ibinunyag ko na si Marlene, ang kanyang hindi tapat na asawa. Isang larawan ni Marlene ang lumitaw. Ay may relasyon kay Jack Mackenzie, executive ng advertising. Ito ba ang dahilan kung bakit pinalayas niya ang kanyang walang magawa na hobby? Sinuri ni Gertie ang mga record ng pulisya para sa humiliated hobby. Walang kumbiksyon, walang reklamo, kakaiba. Gusto lang bang pahiyain ni Mrs. Hobby ang kanyang asawa? Ngunit bakit naglabas si Judge Harold Smers ng restraining order? Posible bang tumatakbo para sa muling halalan si Judge Chalmers? Lumabas ang ad para kay Judge Chalmers. At hulaan ninyo kung ano. 3 linggo bago ang restraining order, nakatanggap ang hukom ng $10,000 na kontribusyon sa kampanya mula sa Mackenzie Advertising Agency. Lumabas ang listahan ng mga donor na nakabilog ang kontribusyon. Hindi ako nagmumungkahi na kumilos ang hukom dahil sa donasyon. Gumuhit kayo ng sarili ninyong mga conclusion. Ngunit sa tingin ko ay may utang tayo sa humiliated hobby. Humihingi ako ng kapatawaran. Wow, wow lang, sabi ni Wes habang pinatay ni Dash ang video. Dapat magkaroon ng problema si Marlene at ang kanyang boyfriend dahil doon. Inabot niya para yakapin si Dash, ngunit nagpigil. Dash, napakahusay mo. Mukhang nakakakumbinsi. Salamat, sabi niya. Ngunit ang malaking tanong ay kung paano magre-react ang internet. Bakit hindi ka kukuha ng pananghalian para sa atin? Magkakaroon tayo ng maraming feedback sa oras na makabalik ka. Pagbalik ni Wes na may deli bag, sumenya sa kanya si Dash. Tingnan mo ito, sabi niya at itinuro ang kanyang monitor. Nag-scroll siya sa isang walang katapusang listahan ng mga komento. Marami ang may emoticons at gifts. Ano iyon? Tanong niya. Ang HHH Humiliated Hobby Twitter feed iyan. Ang episode ni Gertie ay nag-spark ng maraming komento. Segment lang iyan ng reaksyon. Nakakakuha ng sarili nitong reaksyon ang palabas ni Gertie sa YouTube, Instagram, at higit pa. Mukhang maraming tao ang nanood nito at ngayon ay kumikilos na sila. Nangunguna ang koponan ni Hobby sa koponan ni Mrs. Hobby sa halos 70% hanggang 30%. Nagyelo si Wes habang sinusubukang unawain. Sandali, 30% ang nasa panig ni Marlene, paniniguro ni Dash. Huwag kang mag-alala. Palagi kang magkakaroon ng mga baliw. Ang mahalaga ay umangat ka mula zero to hero para sa karamihan ng mga gumagamit ng Twitter. Tumingin siya sa kanya na umiiling ang kanyang ulo nang nagpapasalamat. Tama ka. Talagang gumagana ang storyline na ito. Napakahusay mo, sabi niya habang humahakbang papunta sa kanya, ngunit umatras siya. Makinig ka, Wes, tungkol sa nangyari sa atin noong isang araw, nagsimula si Dash. Oo, iyon. Sa tingin ko kailangan nating magpalamig ng kaunti. Alam kong medyo nagsasama tayo, ngunit hindi ko alam kung handa na ako, tumugon si Wes na sinusubukang pag-aanin ang tensyon. Hindi. Okay lang, Dash. Naiintindihan ko. Nadala lang ako ng sandali, paniniguro niya sa kanya. Mukha siyang hindi tiyak, ibig kong sabihin, hindi, talaga, putol niya. Naiintindihan ko. Bago pa sila makapagpatuloy, tumunog ang telepono ni Wes. Siya pala ang kanyang dating boss na si Edith Norton. Wes, magiliw niyang sabi. Natutuwa akong nahuli kita. Maaari ka bang pumunta sa opisina? Mayroon akong mahalagang impormasyon para sa iyo. Hindi ko alam, Edith. Hindi tayo naghiwalay sa magandang termino, nag-aalin ang tugon ni West. Alam ko, Wes, at pasensya na, ngunit may nangyari dito. Gusto mong malaman. Tungkol dito, sulit ang oras mo, ipinapangako ko. Iginiit ni Edith. Sinimulan na niyang tumanggi ngunit naalala ang pagiging awkward kay Dash. Sige, pupunta ako dyan agad, pagsang-ayon niya. Nang dumating si Wes sa kanyang lumang gusali ng opisina,
Mainit siyang binati ng receptionist na humingi pa ng autograph. Lumabas si Edith Norton upang salubungin siya at inihatid siya sa kanyang opisina habang sumisilip ang mga staff mula sa kanilang mga cubicle na parang mga prairie dog. Dumiretso na ako sa punto, Wes, panimula niya. Noong huli tayong nagkita, may mga nasabi na sana'y maibalik ko. Ang iyong trabaho ay palaging mahusay at nami-miss ka namin. Gusto naming ibalik sa iyo ang iyong trabaho. Nanatiling tahimik si Wes kaya mabilis niyang idinagdag, hindi ang iyong lumang trabaho, isang promosyon sa pagiging direktor na may 15% na dagdag sa sweldo. Maaari mong panatilihin ang severance pay bilang sign ng bonus. Anong masasabi mo? Umayos ng upo si Wes. Kaya inaamin mo na tinanggal ako dahil sa paggamit ng asawa sa kapangyarihan, na hindi ko naman ginawa, at ang pagtanggal sa akin ay hindi sumunod sa employee handbook. Nakalipas na iyon, Wes. Mag-focus tayo sa hinaharap, sa iyong promosyon, dagdag sa sweldo, at bonus plan, sabi ni Edith, sinusubukang pakalmayan ang sitwasyon. Tumayo si Wes. Edith, maaari mong itago ang raise pay increase at bagong titulo at isuksok ito. Magkikita tayo sa kumpanya sa korte. Iniwan niya ang kanyang opisina na naririnig ang palakpakan mula sa ilan sa mga cubicle habang papalabas siya. Pagkatapos ng pananghalian, tinawagan ni Winston Samuel si Wes upang pag-usapan ang kanyang pagbisita. Sabihin mo sa akin na wala kang ginawang commitments at walang pinirmahan, sabi ni Winston. Inulit ni Wes ang sinabi ni Edith Norton. Ngumisi ang abogado. Hindi matalino na pumasok doon ng walang abogado, ngunit naiintindihan ko ang desperadong pagtatangka ng iyong boss na ibalik ka. Ito ay isang positibong senyales. Malamang na makakarinig tayo mula sa kanilang mga abogado sa lalong madaling panahon. Nang bumalik si Dash, nag-order sila ng Thai food at pinag-usapan ang pagbisita. Ikinwento ni Wes ang kanyang pagtatalo kay Edith at binanggit ang demanda, ngunit hindi ibinahagi ang mga detalye upang hindi magmukhang sinusubukan niyang magpa-impress sa kanya. Mukhang masaya si Dash para sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, deserve mo ang kaunting swerte, sabi ni Dash. Tumigil ang pag-uusap at napansin ni Wes na nakatitig sa kanya si Dash. Anong problema, Dash? Tanong niya. Nag-atubili siya bago magtanong, tinanong mo ako tungkol sa aking nakaraan, maaari ba kitang tanungin tungkol sa iyo? Sige, magtanong ka, sagot ni Wes. Paano kayo nagkatuluyan ni Marlene? Tanong ni Dash. Iminwestre ni Wes ang kanyang mga mata. Nakilala ko siya sa isang Chamber of Commerce event. Nagkasundo kami, nag-usap buong gabi, at mabilis na nangyari ang mga bagay. Nagpakasal kami 6 na buwan pagkatapos naming magkakilala. At hindi mo siya masyadong kilala, tanong ni Dash. Akala ko kilala ko siya. Sinabi niya sa akin na hiwalay na siya at naniwala ako sa kanya. Ang kanyang ex ay isang idiot. Gusto niyang magtanan at nagpakasal kami pagkatapos na ma-finalize ang kanyang diborsyo. Parang nakakapanabik at romantiko ang lahat sa panahong iyon, paliwanag ni Wes. Naupo si Dash sa katahimikan, pinoproseso ang ibinahagi niya. Nagtanong lang ako kung paano kayong dalawa nagkatuluyan. Tumayo siya, naghikab, at nagunat. Pagod na talaga ako. Sa tingin ko, matutulog ako ng maaga. Kita tayo bukas ng umaga, Wes. Pinanood niya ang pagsara ng kanyang pinto at bumulong sa kanyang sarili, ano kaya ang ibig sabihin nito? Kinabukasan ng umaga, maagang tumunog ang telepono ni Wes. Mr. Hardaway, sabi ng boses ng isang babae. Ito ang opisina ni Mr. Samuels. Gusto ni Mr. Samuels na makipagkita sa iyo ngayong umaga. Sige, makakarating ako dyan sa loob ng 1 oras, sagot ni Wes. Kumatok siya sa pinto ni Dash at natagpuan siyang nakabihis na ng kumpleto. Magandang umaga, Wes. Sino ang kausap mo sa telepono? Ang sekretarya ng iyong uncle. Gusto niya akong makita sa loob ng 1 oras. Maaari ko bang gamitin ang iyong shower? Sa tingin ko, pahahalagahan ito ng iyong uncle, pagtataboy ni Dash sa kanya.
Nag-shower siya, nag-ahit, at nagbihis. Nang lumabas siya, nakita niya na bumili si Dash ng kape at croissants. Kailangan mo ng caffeine at carbs para sa isang magandang almusal, sabi niya nang may ngisi. Sa opisina ng abogado, mainit na binati ng receptionist si Wes. Inaasahan ka na namin, sabi niya nang may ngiti. Mukhang seryoso si Winston Samuels habang umuupo si Wes. Nakikipagnegosasyon ako sa iyong dating employer, sabi niya. Hindi kami nagkasundo sa $5 milyon na napag-usapan namin. Nakaramdam ng pagkadismaya si Wes. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ng abogado. Gayunpaman, nakakuha ako ng 6.5 milyon, sana'y katanggap-tanggap iyan, 6.5 milyon. Sana'y katanggap-tanggap iyan. 6.5 milyon, sana'y katanggap-tanggap iyan, 6.5 milyon. Nagbibiro ka ba, bulalas ni Wes? Sasaklawin din nila ang aking mga bayarin. Ang tanging kondisyon ay isang non-disclosure agreement at walang pampublikong komento tungkol sa kasunduan. Okay ba iyon? Tanong ni Winston. Para sa 6.5 milyon, malugod akong mananahimik, sagot na Wes, sumenyas ang abogado kay Wes upang tumigil, tandaan ng Ersetang Gestado, kukuha silang kanilang bahagi, makakatanggap kang halos kalahati, ngumiti si Wes, 6.5 milyon, malugod akong mananahimik, sagot ni Wes. Sumenyas ang abogado kay Wes upang tumigil. Tandaan ang IRS at ang Estado, kukuha sila ng kanilang bahagi. Makakatanggap ka ng halos kalahati. Ngumiti si Wes. 6.